bilang isang artista na nakagampan na ng napakaraming role in showbiz? Gaano kasakit at paano nyo tinatanggap ang pambabarat? Si Ed Cabagnot at saka si Hami Sotono, nag-umpisa silang buksan ang Cinemalaya. Para maumpisahan ang Cinemalaya, lumabas kami dyan ng libre. Question, bakit po kayo tinatarget ng politika? Ikaw, Mario Bautista, wala kang PhD. Yung in-interview mo, how dare yun ang pinuri-puri mo, mang-mang yun. Oh, bakit ha? Bago na ang Secretary of Education ngayon. Hindi mo ba alam na kasama ako sa gumawa ng cultural bill? So, huwag kang magsisinungaling. O, isa yon sa mga intriga sa akin. Hindi ba tinanggihan ko po yun? Dahil alam ko ang bayaran sa government project. Okay, mang ako. Eh, bakit mo ako pinapanood? Bakit mo ako minomonitor? Bakit lahat ng sinasabi ko, ini-ispayan mo? Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang umaga, tanghali, hapon, madaling araw, kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Tulad ng pangako ko, iba-ibang putahe ang ibibigay ko sa inyo. At this time, isang mahusay na stage play actress, isang mahusay na character actress. Sino pa nga ba? Siyempre, ang scriptwriter, ang winner ng Palangka Award. Sa kabila ng kanyang hectic schedule, ay eto, napagbigyan niya tayo. Magandang hapon, Morley. Alam niyo po, talagang I feel humbled na si Morley Alinio ang pumunta dito sa Sikat Studio. Bakit? Si Morley Alinio po ang totoong diva ng showbiz, media, entertainment in Philippine setting. Hindi ako nagbibiro. Maraming salamat at I'm sharing with you my workshoppers here in Sikat Studio. Ayan! May mga palakpak kami dahil ang dami pong estudyante rito na sobrang nakakatuwa dahil for the first time ay may live audience po ako. Kumusta na po kayo? Surviving, Morley, after all what happened in this country. May COVID, may pandemic, may kung anik-anik, especially sa showbiz natin. Diba? Ang daming nangyari, ang daming ganap, ang daming yumao na nga. Pero malinis na kamatayan naman yun, Morley. And they have done their best. They have contributed their gift, their skills, yung blessing na binigay sa kanila ng Diyos. Hindi po nasayang. Hindi madali mabuhay sa regular life. Pagkatapos, lalagyan mo pa yung buhay mo ng buhay sining. Hindi po yan madali. Isipin mo, Morley, tape na yon, nanunood ang tao. Bakit umiiyak sila pag umiiyak yung character sa TV? Bakit nagagalit sila pag nakikipagsuntukan yung bida sa kontrabida? At pag mayroong inaapi, nagagalit sila. Bakit ganon ang epekto ng acting sa audience? Talagang direct hit, walang barrier. Kapag minahal ka ng audience, minahal ka. Yun ang maganda sa mga actor. Sinasabi ko nga sa mga workshopper na hindi madali. Nakita nyo kung paano ang pag-arte, yung isang linya, yung isang maliit na dialogue. Kapag hindi mo yan isinapuso, hindi mo yan finokus, nagpunta ka sa set, puro ka chika, puro ka selfie, hindi mo inaral yung nakikita sa shooting. Sa madaling sabi, ang profesyon ng pagiging artista, may skills ka dapat, hino-hone mo ang sarili mo doon. Hindi pwedeng gusto ko pong mag-artista, period. Kasi ang nakikita ng audience, finished product na, Morley. Hindi nila nakita yung creative process. Nandun yung dugo. Maraming kaalaman, maraming kasanayan, punong-puno ng mga experiences sa buhay. Itong si Miss Aurora Yumol na isinishare niya ngayon sa ating mga tagapakinig. Ang tanong, paano nga ba nagsimula ang buhay ng isang Aurora Yumol sa tanghalan sa telebisyon, tanghalan sa pelikula, at maging sa stage play? Well, sinasabi nga, 1976, as a student, major ng drama and speech, estudyante pa lang kami, nanunood na kami, nakatunga nga kami kay Tommy Abuel, The Avellanas, Daisy Avellana, Nati Crami Rogers, The Avellana Brothers and Sister. Hindi ba?
national artist yun. Iba silang magtrabaho. Kami yung production people. Sinasama kami ni Ma'am Nati Crami Rogers. And of course, Nati Crami Rogers says, I will die doing theater. Sinabi niya yan sa anak ko na, tell your mom I am very happy that she's still doing theater, she's still teaching despite all the television and the films na ginagawa niya. Totoo yun, no? Hindi mo maiwanan ang teatro. Bakit? Sa teatro ka talaga gagaling eh. Kasi pagdating dun sa show, shooting, sa taping, ine-expect ng ka-eksena mo, ng kapwa mo professional actors at ni direct na alam mo na yung ginagawa mo. Madalas ngayon kahit sa TVC, no, sa commercial. Teatro ka, hindi ba? Ang taas na expectation. Mabilis kang mag-memorize. Disiplinado ka. Punctual ka. Alam mo na pag ang call time ay halimbawa alas 5 ng umaga, 1 hour before, nandun ka na sa venue. Kami, we are supposed to be 2 hours earlier than the call time. Dahil awa ng Diyos, bago kami humarap sa camera, tinuruan kami ng napakalalim na production work. Take it, Tony Mabesa, 1976, Metropolitan Theater. Sa palagay mo, tatanga-tanga ka kay Sir Tony Mabesa. Siya ang palakas sa Dulaang UP. Diyos ko, estudyante ako. First production ko as a stage manager, Tony Mabesa. Ang hirap-hirap na nga talagang mag-survive pagka si Sir Tony Mabesa ang director mo. But I really wanted to specialize in the classics. Kaya after Tony Mabesa, hindi ako nadala. Lumipat ako sa Cultural Center and work with the great Rolando Tino. Isa pa rin perfectionist sila lahat. Sinasabi nila yung akala mo na i-set up mo na yan, tama na yan. They will always ask you for details, especially in the design, especially in studying your role, your dialogue. Sabihin sa mga director na yan, Aurora, tingnan mo yung nilagay mong halaman. Nasaan ang mukha ng halaman? Nasaan ang likod? Bakit nilagay mo? Basta-basta na lang na yan na nakatalikod ang halaman. Talaga? Saan ang mukha nito? Ay, ito kung titig ako, hindi ko alam yan. Ito, nasaan ang mukha ng halaman na yan? Matipid ang theater eh. Pero pag ang set ay bare, pero nilagyan mo ng halaman, nabubuhay siya. Saan ko natutunan yan? Designer, directors, Severino Montano, national artist, Tony Mabesa, national artist, sa pelikula, Ishmael Bernal. Nabanggit ang pelikula. Ang daming bit-bit na kwento. Para akong nagsiseminar workshop dito. Pero ang question ko, paano nga ba ang isang stage actress napunta sa paggawa o pagiging artista sa harap ng pelikula? Ewan ko, more kung natatandaan mo yung MIFF, Manila International Film Festival, na ginawa ni Madam Imelda Marcos in 1983. Ba yung sa Film Palace? Nasa Cultural Center ako nagtatrabaho. Kami ang workforce noon. Wala pa namang kasing yung mga indie film noon, di ba? Opo. Talagang ito yung mga hinahangaan mong mga taga-Hollywood, dadali ni Imelda Marcos dito. So doon, nagtrabaho ako para makanood ng libre kasi dollars yung mga ticket eh. Talagang 20 hours. Talagang kami yung nagbebenta ng ticket sa mga foreigners, ha? Nandito lahat yung mga foreigners. Bakit ko ginawa yun? Kasi doon lang ako makakapanood ng pelikula na libre. At doon ako namangha na, ibang-iba ata. Ito ba yung tinatawag na art film? Ibang-iba talaga. Nung panahon na yon, hindi naman nahuli ang Philippine movies. Before World War II and after World War II, Philippine movies is top in Asia. Yung mga films na yon, ng Biyaya ng Lupa, yung Jerry De Leon, yung mga ganun. Black and white, of course, pina-exhibit doon. Pinuntahan nyo na ng mga film directors, ng mga film cineasts. Siyempre, ang pinipilan in the realm of the senses. Manghang-mangha kami na, bakit ganun yun? 3 hours sa hubaran. Walang pakialam ang Europeo, di ba? So, shock na shock kami doon. Tapos dumating nga si Frankenheimer, Ben Kingsley. Nakinig kami sa kanilang mga sinasabi. At doon ko nakita si Ishmael Bernal. Sabi nila, i-push mo itong mga ticket na ito na hindi gumagalaw. So, may dumating na foreigner, Filipino, based abroad. Do you still have tickets? Because there are no movies we'd like to watch. They're sold out. Oh, yes. Say ko naman. This is a beautiful film. What's the title? Kill Barbara with Panic. Talagang
poker face ako. Patayin mo sa sindak si Barbara. Naisip ni Amy Marcos na magtayo ng Experimental Cinema of the Philippines. At dito na pumasok yung mga pelikula nila. Tomba Bauta. Tama ba ako? Nilaunch si Ronnie Lazaro. Di ba parang ano yun? Ang sexy? Oo, yung sexy. Diyan nilaunch yung Oro Plata Mata, Oro Plata Mata. Himala. Itong mga director na to, nagpunta sa teatro, nanood, at nagtuturo. O, yun ang gusto ko, artista ko. Yon. Pinanood nila talaga kami sa CCP at pinagtuturo. Sino yung gusto ko? Ayan, nakuha yung mga taga-teatro. Nung araw, maliit ang tingin namin sa pelikula. Ayaw namin magpelikula. Bakit? Yun ang gusto kong itanong. Yes. Bakit maliit karamihan ng mga panahon na yun na ang tingin ng mga taga-teatro sa paggawa ng pelikulang komersyal? Pero kung tutuusin, mas malaki ang kinikita ng paggawa ng pelikula Sa kung teatro. ikukumpara sa teatro. Well, bata kasi kami noon eh. So, ego, no? Pinuntahan kami ni Sir Chino at pinagalitan kami lahat. Kung totoong artista ka, effective ka, kay stage, kay TV, kay pelikula. Kaya, yung sinabi, pupunta dun sa Himala, pupunta sa Oro Plata Mata, pupunta kayo doon. Lalabas kayo doon. Yun sila Pen Medina, the late Ray Ventura. Pagdating naman sa ganong experimental cinema, nagtayo pa rin sila ng core group na ititrain para magsula. Sino-sino ang produkto ng Experimental Cinema Screenplay Writers Guild? Nandiyan pa si Robert Labayen ng ABS. Marami ang mga character actress, mga veteranang aktor at actresses na nakaranas ng mga pang-snub at pandalait ng mga baguang artista. Pero bago natin itanong ang isang question na yan, may gusto muna po akong malaman sa inyo. Nagampanan na po nito yung pagiging tulong kasambahay, chismosang kapitbahay, pakialamerang kapitbahay, yayang mali-mali, yayang tanga-tanga, and everything, lahat ng role bilang character actress ay nagampanan niya na. Tama po ba ako? Tama naman, sa TV and film, you're typecast eh. Pero sa theater, hindi. Ang mga role na hinahawakan namin dyan, matindi. Ngayon, nakikita mo yan, may celebrity, yung isang teleserye, pero ang nagdadala ng mga eksena ay yung mga taga-theater. Ang mga nagdadala ay mga taga-theater na karamihan at karaniwan ay mga character actors lang sila. As in, hindi sila masyadong naipopromote sa mga pelikula dahil ang mga naipopromote lang, nabibigyan ng mga lalaking break ay ang mga sikat na artista ng pelikulang Pilipino. Bilang isang character actress na bahagi ng isang pelikula, nasasaktan po ba kayo sa pagkakaroon ng discrimination? Not only sa mga roles, but also sa mga talent. Talent fee. Bato na ako dyan. I negotiate for my own talent fee. Ang sinasabi ko dun sa nakikipagtawaran sa akin na parang tinda ka sa bilao, di ba? Sabi ko, anak, ultimo asin, tumaas na sa bansang ito. Sa palagay mo ba, hindi namin deserve na mag-increase naman kami ng talent fee namin? Kasi mahal na bigas, mahal pati asin kasi imported. Tapos ang pamasahe, linggo-linggo, di ba? Taas ng taas ang oil. So naglilitanya ako ng mga ganun. Siguro naman hindi naman masama, no? Kung halimbawa, si Miss Au, humingi ng konting increase. Kasi kayo na rin nagsasabi, kaya nyo ako kukunin kasi gusto nyo ng kakaibang character. Aurora, kasi sa'yo to, kasi ikaw yung para dito, mga ganon. No? Ang kalakaran ngayon, they will ask you, ang tawag nila, casting inquiry. Wala silang commitment na kukunin ka. They just want to know, are you available? Ganito ang shooting, and this is your talent fee. Do you like to take it? Ganon nakabato ang mga negotiation dyan. I don't have a manager formally. Diretso. Yung anak ko nag-i-schedule sa akin. Yun yung talagang theater actor has to negotiate for her own talent fee. Ngayon, kung may manager ka, walang problema. Awa ng Diyos, yung ibang mga kasama ko na theater actors, meron na silang mga manager. So, wala na sila dun sa ganun makikipagdudugo, na makikipagtawaran. The manager does it for them. O yung tinatawag ngayon na handler. Ang sa akin lang naman, sana kami rin ay mabigyan ng pansin na kailangan naman naming umagapay sa increase ng mga nangyayari sa ating lipunan ngayon. Lahat mataas. So, hindi naman kami ganong kataas. Ang nangyari lang kasi, meron silang notion na pag-theater, pwedeng tawad-tawaran. Awa ng Diyos, yung mga kasabayan ko, hindi na sila pumapayag doon. Because these people trained abroad. Marami akong kasamahan na nag-aral abroad. Like Lea Salonga. Paano tatawaran si Lea Salonga? International ang caliber. Awa ng Diyos, dumating si Dali De Leon, sila Joel Torres, sila John Arcilla na they hit the international market. In a way, nadala nila kaming mga taga-teatro na marami palang taga-teatro na hindi natatap magaling. Tama naman si Piolo sa sinabi niya, hindi
na kailangan ng Pilipino pumunta sa Hollywood because Hollywood is here. I think that's true, no? Ang kailangan lang natin talagang ayusin itong mga, hindi ko alam kung chismis yan or totoo, no? Kasi kayo nakakaalam niyo, may pinatawa kasi nagalit yung director, binalibag yung tripod sa init ng ulo, nangyayari yun sa set. So, magkakaroon ng mga demandahan kuno kasi bawal yun. Paano magiging bawal ang magalit? Itinuturo namin yan dito sa workshop. That is why I'm trying to share with you. Tinuturo ko yun eh. What is the difference between dirty anger and clean anger? Dirty anger is abusive. Clean anger is healthy. Mag-ingat po tayo kapag paparusahan yun, isususpend yung director na yun kasi nagmura, nagalit sa set, binalibag ang silya, binalibag ang tripod. Ang sagot lang daw sinasabi ko sa mga workshop, huwag ka na sumagot. Sorry po, direct. Hanggang dun lang kasi hindi personal yung galit sa'yo ng director. Hopefully, hindi personal. Karapatan niya yun. Kasi meron siyang commitment do sa producer na tapusin sa isang araw, let's say, 80 scene sequences for one episode. Hindi alam ng mga ibang talent yun na director may kontrata to finish this project for 5 days. Yung anger, wag nating i-bloat na parang ang sama-sama ng director kasi nagalit. Hinay-hinay po tayo sa pag-judge sa kanila. No? Hindi madali ang trabaho. Creativity is spirituality. Tandaan nyo, gives you depth, lalim. Yun ang wala sa maraming artista natin ngayon. Walang lalim na pinag-uusapan natin. Babalikan natin mamaya yung kwento kung paano ang isang tulad ninyo ay nasasaktan at sa mga issue ng mga tinatawad-tawaran lang. Pero ito pong sinasabi ninyo po na isang kailangan may lalim, kailangan may husay. What if? Questionin. Lalo po sa vlog na ito, marami po tayo mga matatalino at magagaling pong mga viewers. Kung questionin ang inyong pong kakayahan, ang inyong pong naiambag sa pelikulang Pilipino. What if kung may mga buzzers na sabihin, si Aurora, ang dami-daming mga sinasabi, wala pa namang napapatunayan in acting. Meron na po ba kayong napatunayan in acting award? Hindi kasi ako ang magsasabi, no? Ito yung sinasabi namin. Morely nauuso kasi napakadaming award-giving organization. Let's face it, that's true. Nitinrain kami na pag gumagawa kami ng trabaho namin, we are not after the award. Yung sinusulat mo, yung role na ginagawa mo, anak mo yun eh. Yun ang sinasabi ni Sir. Pag anak mo, hindi mo basta-basta ibebenta. May tatanggapin kang labada. Pero kapag ang role ay napunta sa'yo at alam mong ako to, aalagaan mo yun. Katulad nagsulat ka ng script, alam mo naman yung mga gusto ng producer. O sige, isulat mo yun na nakapikit ka. Kasi kailangan mo ng bigas di ba? Kailangan mo ng pamasahe. Hindi naman lahat ng isusulat mo ay ganun kaganda. You are an actor. You should take anything. And for survival, there's nothing wrong with it. Pero ikaw mismo ang mag-judge sa sarili mo. Gusto ko lang pong direct ang itanong po sa inyo. Punto by punto po tayo. Naniniwala po ba kayo na ang kahusayan sa pag-arte ay nababase sa dami ng acting award na natatanggap? Of course not. Masyado tayong merong award syndrome. Yung palangka ko, wala naman yun di ba? I was enjoying to write it. Pero malungkot, hindi ka naman nanalo ng palangka. Kahit anong gawin mo, hindi ka namin papapanalunin. May ganon. Pero 3 beses kang nanalo. Dapat Hall of Fame ako, Morley. Sa totoo lang, I should be a Hall of Fame. Pero meron akong mga prinsipyong hindi isinuko. Sabihin na natin ganon, Morley. Sanay naman ako sa hirap, Morley. Yun ang sinasabi ko. Huwag mo kong sinusuhulan ng kung ano-ano. Alam mo ba, Morley, meron na bang nagsabi sa'yo na bibigyan ka ng condominium ng libre? Tapos? Ang sabi ko, kung bibigyan niyo ako ng condominium ng libre, para ko kayo purihin, let's say, it's a hypothetical. Ang gusto kong condominium, 3 bedroom. At yung swimming pool, pagbukas ko ng pinto ng condominium ko, nandun yung swimming pool. Mabibigyan mo ako ng ganon? But that's a tongue-in-cheek answer, no? Diba? Sanay kasi ako sa hirap. Hindi ako natakot sa hirap. Alam niya ng anak ko. Iba ngayon ang suhulan. Sa paanong paraan po kayo sinuhulan? Gagawa ba kayo ng script na ano po? Hindi po natin. Hindi ko pwede i-detalye, no? Sinuhulan ako na, bakit ka nasa pelikula? Hindi nila ina-acknowledge na yung nagawa ko sa pelikula. Problema mo yun, hindi ko problema yun. Diba? Asan po yung suhulan doon? Bumalik ka sa amin, ang sasabihin mo lang, ito, pupurihin mo kami, may ganon. Makikilabutan ka, ba't di mo paniniwalaan? Pero yun na nga, pagkakaroon ako ng condominium na libre, na hindi ko pagduduguan, na walang kapalit. Kasi po, sa pagkakaalam ko po, ipagpaumanhin po ninyo, ang suhulan kasi, halimbawa, judge ka, ipananalo mo ang isang artista, doon magaganap ang suhulan. O kaya naman po, ay may pinagagawa sa inyo na hindi mo naman kagustuhan, pero napipilitan ka,
bibigyan ka ng pera. Ako po ay nag-iisip, kayo po ay isang veteranang actress. Kayo po ay isang mahusay na stage actress. Kayo po ay isang Palangka awardee in terms of writing. Sinisilip ko po sa paanong paraan, ano ang dahilan, ano ang motibo ng suhulan. Ano po yung ino-offer sa inyo? Pag tayong dalawa na lang, sasabihin ko. Sige, bulong mo. Saglit lang. Kasi po talagang naguguluhan ako. Kasi hindi ko siya makuha eh. Bulong mo sa akin. Doon yon, di ba? Oh, point in fact, medyo I'll take the risk. Kasi sabi nila, ikaw tinuturo mo yung taking creative risk, kaya bibigyan ka namin parati ng conflict. Di ba, Morley, there is no drama if there's no conflict. Tinuturo ko yan dun sa writing. Ano ang mangyayari kung halimbawa, ay mag-align ako sa'yo? Oh, bakit, ha? Sabi, bago na ang Secretary of Education ngayon, naggagalaiti ka. Paano mong nalamang naggagalaiti? Hindi mo ba alam na kasama ako sa gumawa ng cultural bill, Angara, Shahani, and Alvarez. Ako pa ang nagsolicit ng signature para meron kayong NCCA. How dare you accuse me na nagagalit ako because it's Angara who is now seated as Secretary of Education? How dare you? Napakasinungaling mo. Sige, patunayan mo sa akin na nagalit ako kay Angara dahil siya nakaupo. How can I do that? Kasama ako doon sa cultural bill, kaya kayo may NCCA ngayon. So, huwag kang magsisinungaling. O, isa yon sa mga intriga sa akin. Kung naka-align ka sa amin, napakarami mong maiikutang region. You will be resource person ng DepEd ng CHED sa regional. Hindi ba tinanggihan ko po yun? Dahil alam ko ang bayaran sa government project. Di ba malinaw, sinabi ko ba't ko ni-reject yung offer? Ni-reject ko na eh. Bakit pinipilit pa sa akin at ginagawan ako ng chismis? I did not budge, Morley. Hindi ko tinanggap. Bakit hindi ko siya tatanggapin? O, ayan, naririnig mo. Di ba? Kasi alam ko, pagkatapos nito at napanood mo to, tatawagan mo si Morley. Maliwanag. Kinulit ko. Dahil hindi ko talaga naliliwanagan. At kailangan alam ninyo kung ano ang aming pinag-uusapan. So, ang ibig sabihin, meron pa po isang dahilan kung bakit pinipilit siya pumalaot sa showbiz. Ito ay may kilalaman sa politika. Maliwanag. Question, bakit po kayo tinatarget ng politika? Anong meron sa isang Aurora Humor? Wala. Diyos ko, sabi nga nilang mang ako. Sabi nila, you are stupid. Galit na galit sila nung in-interview ako ng Viva. Pinuri ako naman ni Mario Bautista. Is Mario Bautista. Pinuri lang ako ng isang paragraph lang doon. Nag-volcanic ang reaction nyo. Ikaw, Mario Bautista, wala kang PhD. Yung in-interview mo, how dare you ng pinuri-puri mo, mangmang yon. Sinabihan kang mangmang. Sinanggap ko naman. Mangmang naman talaga ako eh. Kayo, kailangan nyo ng 3 o 5 PhD kasi kailangan nyo maging mahusay na tagatasan ng lapis at tagabantay ng department. Masama ang loob mo. Hindi masama ang loob. Tapos na kasi, kaya ako na ikikwento sa'yo at nakikita mo, ginagawa ko siyang comedy. At wala akong laban sa kanila kasi sabi na hawak nila lahat. Okay, naniniwala naman ako doon. Kaya ako nagpapakababa. Dito lang ako sa simpleng studio na to. At kung sino yung gustong matuto sa akin, tinatanggap ko. Kasi hindi ko naman gusto na sarilinin yung natutunan ko sa mga master director. I want to share it with them. Pero para sabihin mo sa akin na ikaw ganito ka, mangmang ka kasi ganyan-ganyan ka. Okay, mangmang ako. Bakit mo ako pinapanood? Bakit mo ako minomonitor? Bakit lahat ng sinasabi ko, ini-ispayan mo? Ma'am Aurora, may butas pa rin. Ang pumipigil sa inyo ang politika, pinabibitawan sa inyo ang showbiz. Kung kayo po ay pinipigil ng politika, ano pong meron sa inyo? Bakit tinatarget kayo ng politika at pinatitigil kayo sa inyong pagtuturo bilang co-acting coach at paggawa ng pelikula at pag-stage play? Ano yung nasa likod ng mga political na ito kung bakit kayo ay pinaalis nila? Yun din ang tanong ko. Honest to goodness, yun din ang tanong, why target me? That question should be answered by you. Ayan si Morley, sumalang din kayo. Sino po yung you? Kilala nila yung sarili nila. Wait for them to call you and rebut me. So, inaasahan ko po iyan na kayo po ay tatawag sa akin. Pero isa lang po ang masasabi ko, nagtanong lang po ako. Balikan natin yung nakaraan, yung kaninang sabi kong babalikan, na ang mga artistang character actress ay ginagawang inilalako, tinatawad-tawaran, naapi sa budget o talent fee. Kayo po, sa inyong 4 na dekada bilang isang artista na nakagampan na ng napakaraming role in showbiz, gaano kasakit at paano nyo tinatanggap ang pambabarat? Si Ed Cabagnot at saka si Hami Soto nag-umpisa silang buksan ang Sinimalaya. Para maumpisahan ang Sinimalaya, lumabas kami dyan ng libre para maumpisahan ang Sinimalaya. Witness, Ed Cabagnot. So alam
Alam niya yan. Para tulungan ng Cinemalaya, we gave our services for free. Pag sinabi mong tutulong kami, teatro, pelikula, television, tutulong kami. Pero yung talent fee, siguro naman dapat umangat na. O ngayon, andito ako, walang pera dito sa teatro. Kung ano man yung collected registration fees, nakita mo naman ang studio. Napakaganda ng studio. Diba? Sundutin na natin ng talagang punto by punto. Madam, question ko na. Sa mga kagaya niyong character actress, naaapi po ba kayo ng mga baguhan? Nilalait po ba kayo? Hindi, Nasubukan mo hindi, na bang hindi. nabastos ka? Nararanasan ko kasi pagka ang location, isang dressing room lang, isipin mo naman yung mga artista na malaki at mabigat at maraming eksenang gagawin, magdamag. Tapos ang talent, walang sabi-sabi, may dala-dala siyang kanyang folding kama, ilalatag niya sa gitna. Without sense of cutting the space. Pasintabi sa mga kasama mo. Yun lang naman ang gusto naming maintindihan ng mga bagong talent. Itong ating interview with acting workshop, di ba? Interview with acting workshop, ang dami nating natutunan. Isang question lang ang gusto kong itanong sa inyo. Kung meron kayong sasabihin, ako ang isang producer o ako ang EP na binabarat-barat kita sa talent mo, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Kung ganyan po ang mangyayari, hindi ko ba pwedeng aralin nyo na rin ang maging director, actor, writer, and caterer para makatipid ka. Kasi yung tipid na gusto niya, hindi makatao, hindi makadiyos. Papayag kami, basta makatao, makadiyos, hindi natatapakan yung pagkatao mo doon sa rate na ino-offer sa'yo. Ang bayaran ba sa inyo per day Per or day. per episode? Per day. Tatawaran mo pa ako, sasabihin mo na gagamitin mo ako ng 5 days, tapos pagdating doon, tutuhugin mo ako ng 2 days. Pag hindi ako 5 days, ano ang pwede kong isingil? Sisingil pa rin ako ng 5 days. Kinukuha pa ba nila? Kaya nga, kasi babalikan namin kayo. So, hindi ka na kinukuha? Hindi na ako binabalikan. Pero at least, nasabi ko yung dapat ko sabihin. O sige, walang pera sa theater. Di balik ako sa theater. Kasama yung mga workshopper. Masayang-masaya na ako doon, Morley. Isang direktang tanong, ang lahat tayo sa mundo, 100 years from now, lahat ng building, lahat tayo rito, wala na sa Wala mundo. na, oo. Kung tayo ay sasakabilang buhay po, gugustuhin niyo po bang bumalik bilang artista at bilang si Aurora Yumol? At bakit? Kasi wala naman ako ibang alam na buhay kundi yung buhay ko. Marami ako babaguhin. Siyempre, yung mga hindi maganda. Sabi ko nga, iniinsulto nila ako. Sinasabi ko, life is a script. You can change your life script. May mga chapter sa buhay mo na pangit. Di baguhin mo. Talagang babagsak ka pag nagkamali ka ng todo. Babangon ka. Of course, tao lang ako. Marami akong pagkakamali na babaguhin. Pero I don't think babalik ako, of course. Tulad ng sinabi ko sa inyo, ang vlog na ito ay paiba-iba ng timplada. Iba-ibang putahe. Ngayon, ang ating vlog naman ay interview with acting workshop dahil ang dami po nating natutunan ngayong gabi ito. Maraming salamat po sa pagtutok, sa pagtangkilik at paulit-ulit na paglalike sa mga episodes ko po dito sa Morley Alinio. Ito ang Tundo. Muli, ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tundo, Mabubuhay ka saan man panig ng mundo. yeah! Kung kaya mong mabuhay sa Tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.